Si Senator Marcoleta, definitely. Ito, tinuluyan na ng ombudsman itong si Boy Kuryente Marcoleta, sapagkat dito sa kaso na walang piyansa na plunder ay binigyan na unang ultimatum si Marcoleta, ikukulong na din. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito. At biglaan ho itong press conference ni Ombudsman Remulla at kanyang kinumpirma ho na ikukulong na itong si Boy Kuryente Marcoleta. Kaibigan, pakilike lang po ang video na ito kung nagustuhan nyo po, mga ka-PBBM. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Salamat po. Matindi ho. O ito na, Boy Kuryente Marcoleta. Kung magugunitan nyo ho at maaalala, nung nakaraang linggo ho ay putak ng putak itong si Marcoleta, at sinasabi niya mayroon na po siyang arrest warrant. Pinapakalat niya ho at handa siyang magpa-aresto. O ito na, ay samantalang wala pa naman hong arrest warrant noon, at isasampa pa lang ang kaso sa ombudsman at hindi pa naiisampa noon. Ang purpose niya ho ay humingi ng simpatiya, nagpapaawa. Ay wala namang maawa ho sa kanya, bagkos kinasusuklaman ho ito ng taong bayan dahil patuloy ang pambubudol. Diyos ko po, Rodi Santissima, Mahal na Birhen. Inuulit ko ho, kiniklaim ni Marcoleta noong nakaraang linggo na siya ay kusang magpaparisto dahil meron daw po siyang arrest warrant, at pinakalat din pa rin ng kampo niya mismong si Marcoleta na sabi niya ayaw daw siyang arestuhin. Mayroon daw pong warrant of arrest sa Camp Crame. Wala lang daw maglakas loob na siya ay arestuhin. Kita nyo ho, tatak DDS, budol. Yung mga lahat po na yan, mga kaibigan, na sinasabi ni Marcoleta na meron siyang arrest warrant noong nakaraang linggo, aarestuhin na siya anytime. Meron siyang arrest warrant sa Camp Crame, wala lang lakas loob na mag-aresto sa kanya dahil nahihiya siya. Nahihiya daw sa kanya. Abay, sino ka ba? Iyan pong lahat ay walang katotohanan. Wala pa pong arrest warrant noon. Wala pong katotohanan yan. Taktika lang ho yan ni Boy Kuryente Marcoleta para magpaawa, wala namang maawa, at humingi ng simpatiya. Ito ho ang may katotohanan. Kaya wag nyo pong kaligtaang palampasin. Kalalabas pa lang ho na kinumpirma ni Ombudsman Remulla na ikukulong na din itong si Boy Kuryente Marcoleta. Panoorin po natin, pakinggan ang isinagawang press conference. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan, mga kaibigan, ngayong araw na ito. At ang pinag-usapan ho dito ay ang kasong plunder ni Marcoleta na binigyan na ho ng taning ultimatum sa pagkulong kay Boy Kuryente Marcoleta para lumabas ang arrest warrant. Ito ho, kapanapanabik. Ito ang totoo, Marcoleta. Huwag kang magtago dahil ito na ang arrest warrant mo. Ito po. Talaga. Sir, when you see file na For preliminary investigation. Okay, look lang sa finding at preliminary investigation. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, na dyan din papunta sa PI. Mamaya namin puntahan yun, sir. Pero let's stay muna sa 8. Mga taong lang ito, sir. 8 or more than 8 yan. Mga kaibigan, wag po kayong list dahil dito, bandang gitna, ang kumpirmasyon sa kaso ho ni Boy Kuryente Marcoleta ay binigyan na po ng ultimatum ng ombudsman na talagang ikukulong na at ilalabas ang arrest warrant dahil ang kaso ay isasampa na, mga kaibigan. Hindi po ito fake news. Kaya mas mabuti pa, ibahagi ko po sa inyo, pakinggan po natin si Ombudsman Remulla. Ito po si Ombudsman Remulla. Katatapos lang po ng press conference, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila as in medyo close? Yung isa rito kasi, yung contractor
Yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ba? Kung ikaw contractor ka, magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabaho yan, kasalanan niya sa tambayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3 ba yan? 3 ng Anti-Graft Corrupt Practices Act. Ito na HTH. Ito, matindi ito. Meron din kami for PI at baka na this week. Meron din rin kaming baka na resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. This week. Senator po kayo, sir. Ang iisip namin dito, 2 o 3. Yun ang titignan namin kung may hinog na. Pero yung isa, hinog na para i-file. Sino? Sa Sandigan Bayan. At least one. Isa for PI. Sino? Wala mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. Ito, pakinggan po natin. Napangalanan din ho kung sino yun. This week yan. Ang pinag-usapan natin ito linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. Baka dalawa. Dalawa. Isang Sandigan, isang PI. Baka dalawa. Oh, eto na ho. Isang Sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Hindi. Ito mga kaibigan, pangalang Boy Kuryente Marcoleta, isasampa na ho ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo na ito. Ito po ang katibayan mga kaibigan. Panoorin po natin. Po sa isang senador, ito ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayun yung conflict of interest. Yung kaya more plunder due to Hi, is it Senator Joy Villanueva? For this week? for PI. For PI? Okay. Ito na. Tinawa na na. Any clue dun sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely. For resolution na, we're about to file it. This week yung kay Margoleta. Nako. This week. Magkasambayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Blunder. Kasama po dito yung correspondent. Ayan mga kaibigan, na dakwa muna natin. Bigyan na nga natin ng highlight si Senador Boy Kuryente Marcoleta. This week ho, isasampa ang kaso diyan po sa Sandigan Bayan. Kinumpirma ho netong si Ombudsman Boying Remulla. Tandaan po natin, pag naisampa sa Sandigan Bayan ang kaso na ho ito, within 24 hours or 48 hours, lumalabas ho ang arrest warrant. Probe na ho yan. Nangyari kay Bong Revilla, nangyari kay Jingo Estrada. 24 hours ho hanggang 28 hours, 48 hours, nilalabas ho nila ang arrest warrant. Kahit maliwanag ho dito, Boy Kuryente Marcoleta, ikukulong natin, binigyan na ho ng taning ni Ombudsman Remulla ngayong linggo, this week mga kaibigan. So pwedeng bukas, isang araw hanggang Friday. Abangan po natin yan dahil meron naman po isang senador na huhulihin, aarestuhin. Yan po ay walang piyansa. Dadalhin mo sa kulungan upang ikulong sa rihas na bakal si Boy Kuryente Marcoleta. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.